Sa pagkain. And then may masipag. Anyway, so by next Sunday, maraming wala sa atin. At also yung part natin, ano ba yung nagko-contact ba yung sa Rasal Khaimah regarding sa ating part sa Abu Dhabi sa pagkain? Kasi yesterday tumawag si Sister Flor. Siguro ano na lang tayo kasi merienda ba tayo, diba? Yun ang usapan, merienda. Merienda. Oo, kung merienda, wag na tayo magluto, mag-ano lang tayo kasi since restaurant naman 'yon, siguro mag-ambaga na lang tayo, pansit na lang. O kung gusto niyo magluto. Kasi ang tumawag si Sister Flor, um, ang Dubai Brethren gusto makipag-join, gusto magkaroon ng part. Ngayon, ang parang nabanggit ni Brother Marco, kumbaga pwedeng maki-join na lang sila sa Sharjah kung ano yung ating ganun na lang. Hindi kasi tinapay sa Rasal Khaimah eh. O merienda sa hapon. Alin ba yun? Ano yung 12? 80. 10. O pwede na din yun. Kaso sabihin ko kay Sister Flor, kasi tinapay yung ipe-prepare nila eh. Pwede din naman. Bread. Sandwich yata. Puto, ganun. Puto at kutsinta. Ano naman sa merienda naman tayo. Anyway. Okay. Ano lang, hindi, salamat sa Panginoon kasi kahapon, about this mga si JC May, actually, si Tita Mercy, matagal na po yun. Pag nandun kasi ako sa Isabela, pag nag-gather ako ng family ko, sumasama siya. Kasi usually yun yung practice namin magkakapatid. Pag umuwi kami sa Isabela, kinagather namin yung family. Kunwari, magkatay kami ng baboy. Kahit na walang occasion, katay lang ng baboy. Kasi yun ang sa probinsya eh. No? O iimbitahan namin kapitbahay, yung relative namin. Hindi, kahit talaga ganun pinapractice namin. Gagastos kami for the sake of the gospel. What is one pig compared to the gospel? Diba? And so, yun din yung desire ng kapatid ko, si DJ, na kuya, sabi niya, puntahan natin si Lolo dun sa kasi yung dati naming tinirahan na liblib na lugar, lumipat na kami dito sa may, sa bayan. Malayo yun sa amin. Dun yung lolo namin ni JC May, dun nakatira. One day, pinuntahan siya ng kapatid ko, galing siya ng Taiwan. Sabi ko, ikaw na lang siguro kung may time ka kasi hectic yung time ko eh. Pinuntahan niya, sabi niya, ano mo kuya, si Lolo umiiyak nung sinishare ko ng gospel, patatawarin pa ba daw siya ng Diyos? Sabi ko, patatawarin lahat tayo ng Diyos kung sincere yung pagiging natin tawad. Okay, kasi nga, yung lolo ko magkakaiba kami ng isa yung lolo, magkakaiba ng nanay. Yung tatay ko, iba yung nanay niya. So, yun yung kanyang hinihingi ng tawad. Yung unang anak ng lolo ko sa unang asawa, tatay ko. Tapos pangalawa, tapos marami silang magkakapatid eh. Pero wala kaming iringan, walang iringan yung magkakapatid. Sabihin, tama yung isa sa pagpapalaki ng lolo ko sa kanyang mga anak. Kaya nagtutulong-tulong sila pag may mga pangangailangan. Makakakilala sila. Okay?
pagdating sa lupa, walang tulungan, pag kailangan mo, dumadaan sa bahay. Kasi si tata yung panganay eh. So dumadaan siya sa bahay, makikikape, ayun ba? Kasi galing silang ibang bayan, galing silang ibang sa liblib na lugar. Eh, ako kung pipiliin kong manirahan, doon lang sa liblib na lugar eh. Kaso ang problema namin, kaya lumipat kami that time, yung mainit ang mga NPA. And tatay ko, mga kaibigan NPA, tapos may mga kaibigan na sundalo. Di ba? Eh, ang tendency, pagka nagre-raid ang sundalo, doon sila mag-stay sa bahay. Makikikain sila doon. Tapos, pagka ang dumaan naman yung mga NPA, doon din magre-reside sa bahay for a while. Makikikain din. Ganun ang style eh. Paano kung one day nagkasalubong? Diba? Eh alam mo naman yung sundalo, pag nakita may NPA doon, rarat-ratin niya agad yung bahay. Ganun kasi many time ang nangyari sa ibang lugar, yung lolo ko. Akala nila, natutunggan nila may NPA. Nirat-rat yung bahay without wala silang pasubali kasi may mga civilian doon eh. Kasi iniisip nila, baka ito ay NPA na rin. So siguro, nirat-rat nila. E buti na lang, nakatunog yung isang lolo ko, na kapatid ng lolo ko, puro lolo, na na darating yung NPA, saka darating yung sundalo magre-raid ng araw na yon o gabi. May namatay na isa, pero hindi namin kamag-anak. So yun. Okay? So salamat sa Panginoon dahil si Tita Mercy ay naisama ko na yan sa church sa Cavite during that time. 2002 to 2005, 2007 nag-stay kasi ako sa Cavite. So yun, let's have a groups. Groupings. The Brother Andre, can you take all the juniors? Okay. The remain ay magsama-sama kayo. And then the ladies, one group. I'll give you max 20 minutes or 15 minutes, 15 to 20 minutes. Bibigyan ko kayo ng kasi Sunday school naman to. Then list all according to the passage. Okay? And also short application. Okay? Number 1 question. Siguro ibibigay ko yung number 1 na tanong sa ladies. Who are God's true servants and what are their characteristics? Okay? Who are God's true servants and what are their characteristics? Itemize if you can. Then magkaroon kayo ng inyong tagapagsalita to tell, okay, and with applications. Sa grupo naman sa grupo ng juniors, sa pangunguna ni Brother Andre, what should be our response to unbelievers? What should be your response to unbelievers? Okay? And then doon naman sa mga Brother Albert, si Brother Jaire, tatlo lang sila, si Brother Sandro. What should be our response to God's true servants? Okay? Basahin nyo yung chapter 6, verse 3 to chapter 7, verse 1. First, 2 Corinthians chapter 6,
verse 3 up to chapter 7 verse 1. What should be our response to God's true servants? Okay? Kung meron kayong explain and with application. Okay? I'll give you 2 Corinthians chapter 6 verse 3 up to chapter 7 verse 1. What should be our response to God's true servants? True servants. Okay. Ladies, sige, you can form a circle. Juniors include Ate Jaja and Ate Shishan with hindi na. Ano lang yung height niya? Junior lang siya. Okay. I'll give you up to 9:15. Kaya ba? Oh, 9:15. 9:15. Okay. You can itemize how many yung kaya nyo, then after that with application. You can also give the reference verse if you want. Okay? Also, basahin nyo, and then magkaroon kayo ng isang tagapagsulat and spokesman. Okay? Kasi yung spokesman niya. Tatlo lang to. Spokesman, pwede si Brother Sandem. Pwede. Kasama ba siya ng Kasama siya. Ayun. Turuan mo mag-song lead. Yan. Okay?
Morning po. First question, who are God's true servants? Okay. Who are God's chosen ones? And then what are their characteristics? Okay. As we read the verses po, 2 Corinthians chapter 6 verse 3 and then chapter 7 verse 1. Who are God's true servants? These are the believers, okay, ministers or servants of Jesus Christ. Okay. And their characteristics po, first is blameless, okay, patience in affliction, necessities, and distress, enduring persecution, stripes, and imprisonments. Okay, alert or merong discernment, merong discipline, and self-denial. Okay, not a stumbling block to other believers, and merong godly character to display. Hindi ko maintindihan yung sulat ko. Ulit. Ayun. Yet as sorrowful, yet always rejoicing. Thankful po. Grateful. Living godly. Na ulit. Application. Sa application po, let's check chapter 6 verse 3. Now, chapter 6 verse 3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Okay, as much as possible po, we as Christians, believers of Jesus Christ, let us be a good testimony. Do not be a stumbling block sa ating kapatiran, lalo na sa mga new believers or kahit hindi pa believers, no? Let's be a good example or a minister. Verse 14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Okay? Let's separate from worldly desire or activities. Yun. Sa verse 10, then, isang application. As sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Okay, yun nga, always rejoicing, being thankful, being grateful. Okay, even though we're poor, but let's be reminded that we should be satisfied and we possess all things through Jesus Christ. And chapter 7 verse 1, another application. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yan. We should cleanse and separate ourselves. Technically, perfecting holiness in the fear of God. Trying to be perfect as our Father is perfect. Next po. Yung question po namin is, what our response to God's true servant? True servants is ang mga leader natin, yung mga pastors po. So, so, so we need to love and support them wholeheartedly in all aspects in lives po. So, kasi po, ang mga leaders po natin, mga pastor natin, minsan pinanghihinaan din po sila sa, so kailangan po natin sila suportahan dito po sa verse 3 po pala, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. But in all things, approving ourselves as the ministers of God, in patience, in afflictions, in necessities, in distress. Sa lahat po ng bagay, in stripes, in imprisonments, in
tumults and labors. Sa lahat po ito. So, ayun po. So, kailangan po natin silang suportahan kasi po kasi po we have Father in heaven po, tapos spiritual father po dito po, which is mga pastor natin na kailangan nating suportahan at mahalin po. And then sa second point po is yung sa verse 11 po to 13. O ye Corinthians, our mouth is open to you, our heart is enlarged. Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels, not for our recompense in the same. May slash po dito and open parenthesis. I speak as unto you, my children, be as enlarged. So, pag kunyari po ang mga pastor natin nagsasalita, tapos natamaan tayo sa mga sinasabi nila, wag po natin damdamin unless ano po ba yun? Para tayong anak nila, ganun po. So, huwag tayong magtatampo, huwag tayong sasama ng loob. Kung kinokorek po nila tayo sa lahat ng bagay, sa mga preaching na sinasabi po nila. Open-heartedly po. Yun lang po. Lagi naman ang grupo ng juniors. Yeah. Ako po yung yung house representative. Ako yung tagi dyan. House speaker yun. Okay po. So, ang question na binigay po sa amin is, DepEd ako. DepEd secretary. Okay, ang question po sa amin, what should be our response to unbelievers? So, before we proceed to the response, ang una po namin ginawa dito is, what we first need to do, we should be equipped and rooted and grounded in God, the Word of God. Kasi sa una pong part dito sa chapter, okay po. Sa verse, tawag dito, what do you call this? Verses 6, basta yung sinabi po ng ladies kanina, yun po yung we should be rooted and grounded in the Word of God. We also put here na dapat if we're grounded in the Word of God, we should reflect Christ's image in all our conversations. Yung conversations natin in our daily lifestyle, yung yung paglalakad natin talaga in our daily lifestyle po, we should reflect our Christ in our conversation. As said din po sa verse 16, 16b to 17a. Tama po ba? I will dwell, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people, sa verse 16, 16b. So, yun po ang kailangan natin gawin. And if we reflect or we change our lifestyle and we have Christ in our hearts, we walk Christ-like life, we will be able to reject to be yoked with the unbelievers. Kasi ang sabi po dito sa verse 14, be not unequally yoked together with unbelievers. And additional po kanina sa ano yung sabi ko dito? Sa lifestyles po, in every circumstance po, if they offend you, if they agree, or if kumbaga in any circumstance po talaga, we should be true. And a true example of Christ-likeness. Then to the unbelievers, we should respond to them being separate unto them. Kasi sabi po dito sa verse 17, 17a, wherefore, sabi ng Panginoon, wherefore come out from among them and be separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So, yun po yung kailangan natin gawin. We should be separate unto them. But in that separate unto them is that separate lifestyle. Hindi tayo makikisama sa kanila sa gawa nila, sa actions nila, sa mga sinasabi nila. Kundi, it basically is a limitation to us Christians na wag natin silang gayahin. Instead, we should, in every circumstance, gaya ko sabi ko kanina, mapakita natin sa kanila ang Panginoon. At the same time,
this doesn't limit us to share the gospel to them kasi we just need to be separate to them to show that we are different from what we have done before po. And sabi dito application, sabi dito ni Elijah, if we are unequally yoked with unbelievers, we could live a happy, a holy and ano tong sulat na to, wait lang. A holy and unfilthy life according to chapter 7 verse 1 kasi sabi dito, having therefore these promises, dearly beloved, this is a reflection then application, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit and perfecting holiness in the fear of God. Yun lang. And let's have a break siguro. Let's all stand up. Palakpakan po natin ang bawat isa once again. Amen. So tayo po ay mag-pray. And let's have a short break. And also, and prepare our hearts later sa ating pong worship service. Let's pray, Panginoon Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang pribilehiyo o sa mga pribilehiyo na inyo pong patuloy na ibinibigay sa amin sa araw-araw na pagkakataon na kami ay dinadagdagan mo ng araw sa buhay po namin. Not just to exist in this world, but Father, to do your will in our lives. So we pray, Father, na sa araw-araw po na pamumuhay po namin, naway tulungan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng ginagawa po namin, ang aim po namin is to be accepted, Panginoon Diyos, or to please you, to glorify your name. And also, Panginoon, salamat po sa mga natutunan po namin according to this passage sa 2 Corinthians chapter 6 and chapter 7 verse 1, Panginoon Diyos. Lord, tulungan niyo po kami mamuhay at hayaan mo nga po, Panginoon, na magliwanag ito sa buhay po namin. At ang iyong salita ay makita din po sa buhay po namin, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang aming pong kakainin sa aming pong break time, ang kape. Pagpalain niyo po ang tinapay, ang mga kamay na ganda nito. Be magnified and glorified in our midst. In Christ's name we pray. Amen. Okay, let's have a break. Okay, and let's enjoy our